Jinwoo, sisimulan na ang laban sa boss ng lower floor na si Vulcan at makikita na natin kung sino nga ba ang lalaking ito na tiyak na malaki ang koneksyon sa ating bida. So let's start the chapter 58 to chapter 59 at mag-follow ko na din sa aking channel. Let's go! Ang mga nauna daw na demon ay hindi gaano kahirapan at karamihan daw sa mga halimaw ay nasa rank D lamang ang ranggo, ngunit kahit ganun pa man ay marami pa rin siyang nakuwang experience point ngayon. Kadalasan daw ay kailangan pa raw niyang pumunta sa siyam na C-rank dungeon upang magpa-level up, subalit sa Demon Castle ay inabot lamang siya ng 4 na oras para magpa-level up. Habang tumataas daw ang kanyang level ay mas tumataas rin daw ang experience na kinakailangan sa susunod na level, kung kaya't ang ibig sabihin ay mas mahirap na raw magpa-level up habang tumatagal. Nang magkita raw sila ni Yunho ay napagtanto niya raw na nasa level pa lamang siya ng isang S-rank at kailangan pa daw niyang magsipag upang maging mas malakas pa. Ngayon ay dadako na siya sa second floor at kailangan daw ni Jinwoo ng Shadow Soldier, kung kaya't doon ay lumabas ang leader ng mga Ice Bear. Sa pagsakay niya sa likod ng Ice Bear ay napansin niyang maiilang pa ring mga demon ang nabubuhay, ngunit ang Ice Bear ay madali lamang itong nilagpasan, kung kaya't sa pagkabilib ni Jinwoo sa ginawa nito ay papangalanan niya raw ang Ice Bear bilang si Tank at pumunta raw ito patungo sa liwanag. Sa Washington, USA, kung saan nandito ang Bureau of Hunters, ay tinitignan ng director ang taong nagpakilala bilang Korean at napatanong ito kung paano daw napunta ang isang Korean hunter sa ibang dimension. Sinabi daw ng taong ito na nakulong siya ng 10 taon sa loob ng dungeon nang ito ay magsara, at nang bumalik daw ang kanyang kamalayan ay nakita na lamang niya ang kanyang sarili sa ganong sitwasyon. Hindi raw madali ang kaso dahil nagawa daw ng nilalang na ito na pabagsakin ng buong squad ng A-rank hunters. Pinagdududahan daw nila ito bilang isang magic beast na may alaala ng isang tao at kailangan daw na may bantay ito na hindi bababa sa isang S-rank dahil maaaring mapahamak ang buong Washington. Kinausap raw nila ang Scavenger Guild dahil meron silang member na taga-Korea at sa ngayon daw ay si Mr. Wang ay pauwi na galing sa Korea. Pinakita naman dito si Mr. Wang kung saan naiinis ito dahil sa hindi niyang nagawang mapatay ang ating bida. Tinanong ng director kung ano raw ang pangalan ng lalaki at sinabi raw ng lalaking ito na ang kanyang pangalan ay Sang Il-wan, isang Korean hunter. Pinakitang muli ang Demon Castle at ang bawat palapag daw dito ay binubuo ng magkakaibang mundo at kinakailangan ng entry permit upang makapunta sa susunod na palapag na makukuha naman ito in random sa mga demon. Maaari daw na may 100 palapag ang Demon Castle na binubuo ng iba't ibang mundo at sa ngayon daw ay madali lamang niyang nililinis ang bawat palapag. Ang isang mid-ranking demon ay katumbas ng isang C-rank level at maaari daw na ang high-ranking demon ay kasing lakas ng hindi bababa sa isang S-rank level. Ang problema daw ngayon ni Jinwoo ay ang kanyang oras dahil kung nasa 100 palapag ang tower ay hindi niya sigurado kung makakarating siya sa tuktok sa loob ng isang linggo. Sa ngayon ay nasa 50th floor na si Jinwoo, kung saan matatagpuan na dito ang ruler ng lower floor na si Avaricious Vulcan na may mga alagad na tinatawag bilang Vulcan Guardsman. Mukha daw delikado ang boss na nasa kanyang harapan, kung kaya't siya raw mismo ang kakalaban dito, kaya naman ang mga shadow mage ni Jinwoo ay naganda sa pag-atake at pinaulanan ng mga apoy ang mga bantay ni Vulcan. Ginamit niya ang kanyang skill upang makapagtago at ipapaubayan na raw niya ang mga bantay kila Iron, kung kaya't nang madetect ng mga bantay na may sumasalakay sa kanila ay agad silang kumilos, ngunit sila Iron at Ingress ang kumalaban dito. Kahit na nga raw ba isang high-ranking demon ang mga bantay ni Vulcan ay nag-level up na din daw ang kanyang mga shadow at sa ngayon ay tumaas na din daw ang bilang ng mga shadow na kaya niyang palabasin. Hindi pa raw kumikilos si Vulcan mula sa kanyang pwesto, kung kaya't tatapusin na daw niya ito ng mabilisan, subalit sa isang iglap ay bigla na lamang nawala si Vulcan na kinagulat ni Jinwoo. Sa harap ng mga shadow ng bida ay biglang lumabas si Vulcan at hindi naman makapaniwala si Jinwoo dahil sa bilis na tinataglay nito, kaya naman sa pag-atake ni Vulcan ay madali lamang niyang napabagsak si Iron. Umataking muli si Vulcan at ngayon naman ay si Ingress naman ang kanyang napaglaho, kaya naman sa sobrang inis ni Jinwoo ay dali-dali itong naganda ng pag-atake at sinabing, putang ina mo, ito ang bagay sa'yo. At doon ay nakatikim si Vulcan ng isang napakalakas at malutong na suntok mula sa ating bida. Malayo ang narating ng suntok ni Jinwoo, siguro hanggang tawi-tawi, at hindi niya raw akalain na tatalsik ito ng malayo sa kanyang suntok, ngunit nang maalala niya na ang kanyang stats ay nilaan pala niya ang kanyang puntos sa kanyang lakas. Ginamit ni Vulcan ng kanyang skill na range at dito ay tumaas ang kanyang stats ng 50% at naisip naman ni Jinwoo
nakaparehas daw ito ng skill ng Cerberus. Bigla na lamang nakalapit muli si Vulcan ng mabilisan kay Jinwoo at napansin ng bida na mas lalo pa itong bumilis at hindi niya daw mahaharang ang pag-ataking ito. Kaya naman humiyaw siya ng malakas kay Iron samantalang si Iron ay gumawa ng isang pagkilos at binato niya ng malakas ang kanyang panangga papunta sa ating bida. Nang mahawakan na ni Jinwoo ang panangga ay malapit na sa kanya ang pag-atake at sa pagtama ng sandata ni Vulcan kay Jinwoo ay nagkaroon talaga ng napakalaking pagsabog. Paulit-ulit na pinapalo ni Vulcan si Jinwoo at habang pagdepensa lamang ang nagagawa ng ating bida ay kanyang naisip na kaya naman niyang tagalan ng pag-atake ni Vulcan subalit kailangan niya ng timing upang makapag-counter attack. Atake daw si Jinwoo sa oras na baguhin ni Vulcan ang kanyang pag-atake at nang makahanap na nga siya ng timing ay agad naman itong lumundag ng napakabilis subalit kanyang napansin na nahulaan pala ni Vulcan ang kanyang galaw at malapit nang muling tumama sa kanya ang sandata ng demon. Hindi na raw siya makakaiwas mula sa ere at kung pwede lang daw sana niyang maigalaw ang kanyang katawan at doon ay tila ba may naalala siya na kung anong bagay at inactivate niya na ang kanyang skill na Commander's Touch. Kahit na nga raw ba hindi niya maitulak si Vulcan ay makakagalaw siya ng palikod dahil sa epektong pag-urong ng kanyang sariling skill at dahil nga doon ay nagawa niyang maiwasan ang atake ni Vulcan. Nagtagumpay daw siya sa kanyang plano pero muntik na raw siyang tamaan doon at sa dagger daw na meron siya ngayon ay makakapinsala lamang siya sa mandang uluhan ni Vulcan. Delikado raw kung susubukan pa niyang pag-aralan ang galaw ni Vulcan habang tinatarget niya ang ulo nito kung kaya't kailangan muna daw niyang alamin kung paano ito mapapabagal. Kailangan niya raw siguraduhin na hindi ito makakaiwas sa kanyang pag-atake at doon ay nakita niya ang isang gusali at nagkaroon ng idea pagkatapos ay agad naman itong tumakbo papalayo. Agad naman siyang hinabol ni Vulcan dahil wala na din ito sa katinuan habang si Jinwoo ay naisip na habulin lamang daw siya ng habulin ng demon at nang makarating na nga sila sa gusali ay ginamit niya ang kanyang skill upang mas maging mabilis sabay umakyat ito sa itaas ng gusali. Sa palagay daw ni Jinwoo ay napansin na ni Vulcan ang kanyang binabalak subalit huli na ang lahat sapagkat sa bilis na meron ngayon si Vulcan ay hirap na itong pabagalin ng kanyang sarili kung kaya't sinamantala ito ni Jinwoo at lumundag pababa sabay nilabas niya ang kanyang dagger at hiniwa ang kanang balikat ni Vulcan ng labis talaga niyang kinasaktan at kinasawi ng kanyang buhay. Sumunod ay nahanap naman nila Mr. An si Jinwoo subalit kahit saan sila magpunta at kahit kanino sila magtanong ay hindi nila ito makita at hindi naman din raw nagalaw ang bank account nito or hindi din umalis ng bansa na talagang pinagtataka nila. Maaari daw kayang nakidnap si Jinwoo, opinyon ni Miss Park, pero sagot ni Mr. An na kinakailangan ng squad na binubuo ng matataas na hunter upang makidnap ito at dapat raw ay higit na alam ito ng babae dahil nakita niya nang lumaban si Jinwoo kung kaya't tanong ni Mr. An kung nasaan na daw ba talaga ang ating bida. Ano kaya ang gagawin ni Jinwoo sa oras na malaman niya na buhay pa pala ang kanyang ama? Kaya naman bago tayo matapos ay iwanan nyo na din ako ng like at mag-comment na din kung iyong nais at hanggang dito na lamang. Goodbye!